Yes, may point ka po. But the other po is pinagsama ang kuripot at damot. Kuripot, I can understand. But both kuripot at madamot is worst behavior. I really feel you, Yumi, and just like you said, it's a behavior. Actually, it's an attitude. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang mga Taiwanese ay ganyan. Kasi magiging unfair tayo kung sasabihin natin na yung nakapangasawa lang ng Taiwanese, merong madamot at kuripot na asawa. Kahit anong lahi pa yan, kung talagang ugali niya ang pagiging madamot at kuripot, talagang mahirap para sa kanyang asawa. That's why I want to share something to you, especially those who are single. Kahit sino pa yung boyfriend nyo ngayon or kahit sino pa yung gusto nyo maging partner in the future, dapat, from the very first day, alam nyo na kung kuripot at madamot ang tao kasi it's the same. Ang bottom line lang naman ng dalawang bagay na to is ayaw magbigay. So, on the very first date, pinapahirapan ka na kung paano pumunta, kung paano kumain, kung paano magbayad, tapos pauwi. Nahihirapan ka, then that's not a good partner. Kung sa panliligaw pa lang, nahihirapan ka na. 'Di ba? Paano na kung magkasama na kayong dalawa? And bilang isang babae, dapat meron kang standard sa iyong mga manliligaw. I've shared this several times pero ewan ko, talagang ayaw makinig ng nakararami o di kaya masyadong seryoso siguro kaya hindi talaga nagkakaroon ng chance na mapakinggan itong bagay na to. And to be honest, I've shared this too on national Taiwan television na kapag ikaw, babae, may nanligaw sa'yo, dapat meron kang checklist, meron kang standard, meron kang requirement kung sino yung pwedeng manligaw sa'yo. Hindi pwedeng kung sino lang dyan. Then, kung meron ka ng napiling tao na pwedeng manligaw sa'yo, dapat meron ka ding requirement na pwede siyang pumunta sa next level na could be siya na yung pwedeng maging partner mo. Naalala ko tuloy yung isang video na nakita ko na on the first date, pinagbayad siya ng kinain nila. That's a no-no for me. Kasi kung pinagbayad ka sa pagkain mo, dapat i-treat mo na lang yung sarili mo. Bakit kailangan mo pang may kasamang ibang tao? A good man is a good provider. Kung talagang gusto ka ng isang lalaki, willing siyang magbigay sa'yo. Kasi that's their nature. Natural para sa mga lalaki na nabigyan ang babae na gusto niya. Kaya nga, naniniwala ako sa mga nagtitrending ngayon na video na nagsasabi, huwag kang maghabol. Once na naghabol ka sa isang lalaki, nawawala ang value mo bilang isang babae. Kaya, kung ayaw niyang magbigay sa'yo, pwede niyang sabihin, hindi naman kita hinabol, ikaw yung naghabol sa akin. And maybe, the reason why parang you're chasing a guy kasi you need love, you need comfort. Alam niyo, sa totoo lang, God can give you enough comfort and enough love. Yeah, I know, ayaw niyo tong marinig kasi, ang OA naman, Diyos talaga. That's true. Even in marriage, it's important for both of you to know God. Halimbawa, ikaw Christian ka, tapos yung partner mo hindi, magkaiba kayo ng direksyon. Yan yung mahirap, kaya maraming nagdi-divorce ngayon. Because God is the glue of marriage. Kung parehas kayong takot sa Diyos, talagang you will be committed forever. Kasi yung attraction, nawawala yan eh. Kahit gaano pa kaganda, nawawala siya talaga. Especially if you feel so familiar with each other, you feel so comfortable with each other, nawawala talaga yan. Kaya dapat mag-invest sa friendship ang bawat couple. Pero since naghahanap ka pa ng partner, I must tell you, kung sa panliligaw pa lang nahihirapan ka na, wala ka nang nakain, wala ka nang pamasahe, pinabayaan ka kahit konti, hindi ka binibigyan ng food, hindi sinaserve yung food sa'yo, it's a no-no. It's a red flag. Minsan, mas mabuti pang single
kesa maghanap ng sakit sa ulo. Kaya, this is one thing I wanna tell the little girls out there. Huwag kayong magmadali na makahanap ng boyfriend. Huwag kang magmadali mag-asawa. Sa hirap ng panahon ngayon, lalong-lalo na marami yung lumalaki na wala yung parents. Maraming mga batang lalaki ngayon na hindi natuturuan ng maayos ng mga tatay nila kasi marami sa mga tatay nasa ibang bansa nagtatrabaho. So hindi nila nakikita ang father figure. Hindi nila alam kung paano ba talaga magmahal, paano ba talaga ipakita ang pagmamahal sa isang babae. So girls, I know it's so hard na siguro gusto mo nang magkaroon ng partner pero wala kang mahanap ng tamang tao. Just pray for it. Devote yourself to God and He will answer your prayer. Meron nga siyang sinabi sa Bible hindi ko lang maalala kung anong verse, sabi ni God na kung hindi mo na kaya lahat, just let it go, just be still and call His name and He will answer. And just say, rescue me Lord, and He will rescue you. I feel sorry sa mga kababayan natin na mayroong kuripot at madamot na partner. Hindi nyo na maibabalik yung asawa ninyo. Siguro, you just have to work harder for yourself para mabigyan mo ng treat ang sarili mo and teach your kids to be a good provider. Lalong-lalo na yung mga anak nyong lalaki. Turuan nyo yung mga anak nyong lalaki kung paano tratuhin ang mga babae. Importante yan. Kasi yung mga lalaki ang magiging tatay or padre di pamilya in the future. They should learn how to love and most importantly, they should learn how to respect women.